Carnival. Grabe, oh. Tamba? Oo, napatalon talaga si, assistant coach daw. Then kaibigan ko yun, si Chito Victorero. Coach, yes. Congratulations ikaw ang coach. Oy, may ganun Ikaw ang coach niyan. At sobrang tuwang-tuwa sila L.A. Revilla. Siyempre, kahit sino naman talagang matutuwa Tinalo mo, defending Philippine Cup champion. Kahapon pa, tinatanong natin si Coach Leo. Diba? Coach, hangover! Ay! Ready to go na sila. Diba? Pero, congratulate ko rin si Coach Glenn Capasio because I believe na yung sistema niya nandun pa rin Glenn Capasio, Coach, makakabalik ka. I'm sure of that. Okay, so, marami tayong balitaan ngayon. Siyempre, mamaya, yung text portion natin, yung ating interactive calls, Facebook, at marami pang iba. So, ready ka na, Meg? Ready? Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 4 ng Pebrero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa bid na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang ginaganap ang laban ng Talk and Text at Meralco, puno ba, Haji? Ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nalagmam. 2014 champion John Mark Galedo nagkasya sa runner-up finish sa UCI-sanctioned Le Tour de Filipinas cycling race. 5-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire sumalang na sa sparring session bilang preparasyon para sa kanyang ring return sa susunod na buwan. Pinoy racket wielder Richard Gonzalez tiwalang may higitan ng kanyang bronze medal finish sa Myanmar Southeast Asian Games noong 2013. Indiana Pacers star forward Paul George posibleng magbalik aksyon sa huling bahagi ng NBA season. Power forward Nick Collison pumirma ng 2-year contract extension sa Oklahoma City Thunder. At IBF Super Middleweight Crown binitawan ni British star Carl Froch. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nagumusok na sports balita. Narito na sa cycling. Bigo si road bike Philippine star rider John Mark Galedo sa kanyang title retention bid sa UCI-sanctioned Le Tour de Filipinas cycling race. Sa fourth and final stage kanina ay sinurpresa ni French rider Thomas Lebas ang mga cycling enthusiasts nang pumidal siya tungo sa pagkopo ng titulo ng taunang Bikeathon. Naghahambol ng 4 na segundo kay overnight leader Eric Shepard ng Australia at 1 segundo naman kay Galedo. Tumapos na third placer si Lebas sa Baguio City stage na pinanggarihan naman ni Iranian cyclist Mirsamad Pour Seyedi. Nakalikom si Lebas ng aggregate clocking ng 13 hours, 40 minutes and 49 seconds at lumamang siya ng 1 minute and 57 seconds sa eventual runner-up na si Galedo. Tumapos na third placer naman overall ang isa pang Frenchman na si Damien Monnier, kasunod si Shepard na sumemplang sa final stage. Sa boxing, dibdiba ng pag-iensayo ngayon ni The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. para sa kanyang nalalapit na ring return. Ito ay kahit hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanyang next opponent. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Balik ensayo na sa Estados Unidos si 5-division world champion Nonito Donaire Jr. Ito'y para sa kanyang ring return sa susunod na buwan. Ayon kay trainer Nonito Donaire Sr., sumalang na sa sparring sa sariling gym sa San Diego, California ang kanyang anak, na isa sa mga itatampok sa March 28 playdate sa MOA Arena sa Pasay City, kasama si reigning WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Ibinalita din ng nakatatandang Donaire na hindi muna nila itutuloy ang planong manatili sa featherweight division. Punto nito talagang ano niya ngayon. Kasi ang plano nito, WBC, yung NABA, yung paglalabanan. Okay. So kung naano siya nito, kasi ang target nito, kung may hawa si Leo Santa Cruz.
Samantala, isa naman si Argentine fighter Diego Oscar Silva sa mga kinokonsidera ng Team Donaire bilang next opponent. Ano lang, suntok lang. Kasi lumalaban siya nanununtok din. So yun ang gusto ng tao. Mas magot ko ayaw ko rin yung mga tumatakbo ka yun. Gusto ko yung nandyan lang sa na hindi ganong takbo nanununtok. Ang Team Donaire ay nakatakdang magtungo dito sa Pilipinas sa huling bahagi ng buwan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Nakapasok na sa winning columns elimination phase ng PBA Commissioner's Cup ang expansion team na Kia Carnival. Ito'y matapos na gulantangin nila ang powerhouse San Miguel Beermen 88-78 kanina. Si point guard L.A. Revilla ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 12 points, 5 rebounds at 6 assists. Ang susunod na makakarap ng Kia ay ang Barangay Bull Energy sa linggo. Samantalang sa mga oras na ito ay nagbabanggaan na ang sister teams Talk and Text, Tropang Texters at Meralco Bolts. Pag-aagawan ng Talk and Text at Meralco sa larong ito ang karapatang maukupa ang solo leadership sa mid-season conference. Samantala, nagbigay naman ng saloobin si one-time PBA coach champion Leo Austria sa pagpasok sa roster ng San Miguel Beer ni veteran slotman J.R. Reyes. May report si Ms. Denevie Estanislao. Tiniyak ni San Miguel Beer head coach Leo Austria na hindi magkakaroon ng instant playing time sa kanya si newly acquired power forward J.R. Reyes. Ito ay kahit pa nagkasama sila sa Wellcoat Dragons noong 2006 kung saan nag-average si Reyes ng 12.5 points at 8.8 rebounds sa kanyang rookie season. Then, the first year niya sa Wellcoat, talagang maganda ang nilalaro niya at talaga sinasabing future ng Philippine basketball. In fact, anong time na yun, marami nakikipag-trade sa amin para makuha siya. Minsan kapalit nga 3. Inihayag rin ni Austria na nais muna niyang tumutok si Reyes sa pagpapakondisyon matapos na dumanas siya ng iba't ibang injuries. Magkakilala na kami, but yung ginagawa ko nung araw at saka ngayon may kaunting kaibahan. Kaya kailangan pa rin niya mag-adjust dito sa team na ito dahil kailangan i-earn mo yung slot mo para magamit ka dahil hindi mo pwedeng kakilala kita na gagamitin kita. Hindi, kailangan paghirapan mo lahat. Napunta si Reyes sa Beermen sa isang 3-team deal na nagdala naman kay veteran slotman Dorian Peña sa Ginebra at kay young center Justin Chua sa Barangay Bull. Para sa PTV Sports, Denevie Estanislao, Polytechnic University of the Philippines. Sa PBA pa rin, malaking paniniwala ni Barangay Ginebra San Miguel head coach Ato Agustin na makakabangon sila mula sa pagkakalugmok sa PBA Commissioner's Cup. Narito ang report ni Ms. Joanna Bumatay. Bagamat nasasadlak sa 0-2 losing start, hindi pa rin handang pumindot ng panic button si Barangay Ginebra San Miguel head coach Ato Agustin. Ito'y dahil masyado pa umanong maaga para husgahan ang kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Agustin, isa sa mga naging problema nila sa unang 2 laro ay ang pagkakaroon ng sakit ni import Michael Danigan. Then, after naman ng first game namin, biglang nagkasakit niya. Nag-practice lang siya, once lang. So, yun, parang medyo inuwerte dahil nagkasakit. Naniniwala rin si Agustin na may sapat na panahon pa para makabangon sila sa pagkakalugmok sa mid-season conference. Wala. No, nito pa, nag-ano pa kami. At least may 9 games pa kami. So, kailangan mag-start na kami dito. Sunday. Sa linggo ay makakatapat ng Ginebra ang reigning All-Filipino Conference champion San Miguel Beermen. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, bagamat nag-iisa na lang siya ngayong national table tennister na sasabak sa Singapore Southeast Asian Games, nangako naman si Richard Gonzalez na gagawin ang lahat para mahigitan ang kanyang bronze medal finish sa Myanmar meet noong 2013. May report si Ms. Arian Malyari.
Umaasa ang pamunuan ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP na madadagdagan ang bilang ng kanilang mga atleta na sasabak sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ayon kay TATAP President Ting Ledesma, makikipagpulong siya sa SEA Games Management Committee ngayong linggo upang ma-justify ang pagkakaroon ng karagdagang national rocket builders sa Team Philippines. Noong isang buwan, tanging si veteran internationalist Richard Gonzalez lamang ang inaprobahan ng Management Committee mula sa listahan na isinumite ng TATAP. There's a justification na gagawin kami next week to justify the other players na dumami po mga players na pwede sumali sa SEA Games ng table tennis. There's 7 events in our table tennis itself, and we cannot just send one person to compete. It will masasayang yung mga chances natin na makakuha ng mga medals. Gayunpaman, tiniyak ni Ledesma na patuloy ang dibdibang training ng mga national rocket builders upang maging handa para sa pagsuong sa hamon ng SEA Games. Our preparation is Southeast Asian Games 2015 in Singapore. Hindi po humihinto kami sa pagtitraining, and all national players are well-equipped and well-trained right now. Sa Singapore showpiece ay target ni Gonzalez na mahigitan ang kanyang bronze medal finish sa nakalipas na Myanmar Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang napasama naman sa kalendaryo ng 2015 Batangas Earth and Water Festival ang duathlon event. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Isang sports-filled weekend ang naghihintay para sa mga fans sa 2015 Batangas Earth and Water Festival. At sa kauna-unahang pagkakataon, itatampok ang duathlon event na inaasahang lalahukan ng mahigit 150 participants. Babagtasin ng mga duathletes ang matarik na ruta ng Pusod Taal Lake Conservation Center sa barangay Kinalaglagagan at Mataas na Kahoy sa Batangas City. Sa panayam ng PTV Sports, optimistiko si Race Director Andres Alisuwag III na magiging matagumpay ang kanilang event, lalo pat challenging ang terrain na kanilang inihanda ngayong taon. This is in conjunction with the Bisita Batangas 2014. Our expectations are quite high, of course. We want everybody to join the first duathlon in Batangas. And this is not your ordinary type of duathlon wherein you are going to bike and to run in flats. Kasi ang paggaganapan ng lugar, which is Taal Lake Conservation Center, is situated beside the lake. So, mababa siya and walang option kundi pataas. Samantala, nangako naman si Alisuwag na magpapatuloy ang kanilang misyon na maipromote pang lalo ang ecotourism sa lugar gamit ang ganitong klaseng sporting event. We are actually trying to get all the elements, which is wind, water, earth, and fire. Maybe in the next time you're going to see me, we'll be holding another festival, which is the Batangas Earth and Fire, hopefully. Bukod sa duathlon, magsasagawa rin ng fun run sa darating na linggo, kung saan ang proceeds ay mapupunta sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Tiyak na magiging kapanapanabik ang mga aksyon sa PTT Cross Challenge sa MX Messiah Fairgrounds sa Taytay Rizal sa susunod na linggo. Ito ay dahil sa 500 matitikas na motocross drivers ang inaasahang magpapartisipa sa 3-day event. Kabilang narito sina top gunners Glenn Aguilar at Bornok Manosong. Itatampok sa professional class ang Open, Lights at Veterans, habang mahahati naman ang amateur side sa Beginners, Novice, Executive at Kids 50cc. Ang 2015 Motocross Challenge ay magsisimula sa Pebrero 3 at magwawakas sa Pebrero 15. Munta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, pinatahimik ng league leader Golden State Warriors ang home fans sa Sleep Train Arena sa Sacramento, California. Ito'y matapos sa tambakan nila ang host Sacramento Kings 121-96 kanina. Si NBA All-Star starting point guard Stephen Curry ang tumayong top performer para sa Warriors sa kanyang total output na 23 points, 9 assists at 5 rebounds.
Habang si center DeMarcus Cousins naman ang namuno sa atake ng Kings sa kanyang 26 markers at 11 boards. Rumansada ang Warriors ang 23-0 run sa first half para hawakan nila ang 63-42 lead papasok sa third period. At mula dito ay hindi na bumaba ang double-digit lead na kanilang hinawakan. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Warriors sa 38 wins against 8 losses, habang sumansad naman ang kartada ng Kings sa 17 victories at 30 defeats. Ang susunod na makakatapat ng Golden State ay ang Dallas Mavericks bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ferdy Kalimag. Posibleng magbalik aksyon sa huling bahagi ng NBA season si Indiana Pacers star forward Paul George. Ito ay matapos na magtamo siya ng broken leg sa scrimmage ng US men's basketball team noong Agosto. Kasalukuyan nakikihalubilo sa team practice si George at tinatayang aabutin ng 1 hanggang 2 buwan bago siya makabalik sa game shape. Sa ngayon ay nasa pang-11 pwesto sa Eastern Conference standings ang Pacers sa kanilang record 17 wins at 32 losses. Sa basketball pa rin mananatili sa roster ng Oklahoma City Thunder si power forward Nick Collison. Kanina inanunsyo ng koponan na pinapirma nila ng 2-year contract extension ang 6'10" slotman matapos na mag-average siya ng 3.8 points at 3.4 rebounds per game bilang reserve ngayong season. Nakatakdang kumita si Collison ng $2.2 million ngayong taon at sa kanyang bagong deal ay aabutin ng $8 million ang kanyang salary sa susunod na 2 seasons. Sa tennis, nalampasan ni Andreas Sepi ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Zagreb Indoor sa Croatia. Kagabi ay nangailangan ng 3 sets ang 5th-seeded Italian bago niya napauwi si unseeded Robin Hayes ng the Netherlands 6-2, 3-6 at 6-4 sa opening round. Na-convert ni Sepi ang 3 sa kanyang 6 na break points at napagwagian niya ang lahat ng 12 puntos ng kanyang first serve sa third and deciding set. Target ni Sepi na makasungkit na pang-4 na career singles title. At sa boxing, binitawan ni British star Carl Froch ang IBF Super Middleweight crown. Ito ay matapos na magtamo siya ng elbow injury sa training camp para sa match-up kontra Mexican rival Julio Cesar Chavez Jr. sa Marso 28. Pero nanatili naman sa balikat ni Froch ang WBA belt na naidepensa niya laban kontra Danish challenger Mikkel Kessler noong 1 taon. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Telebisyon ng Bayan. Yun. Boxing. So, Ang daming boxing events ngayon. Maraming positive. Madaming positive. at Meron ulit na na positive din. Oo nga, at pati sila yung kina Anderson Silva, kung ano nangyayari. Kaya naman si Floyd Mayweather Jr., okay rin no? Gusto niya talaga yung malinis yung sport, which is good. Pero mas malilinis ang sports kung nalabanan niya si Manny Pacquiao. Diba? Naman. At saka yan ang inaabangan talaga ng mga tao. Oo nga, nagbabakasyon sa Jamaica. Hanggang ngayon ba? Hindi kaya ibig sabihin na parang okay na. Medyo binibitin lang tayo or gusto niya yung kailangan yung pag-announce. May formality. Sana nga ganon. Pero ewan ko. Hoy, mamaya si Assistant Coach Johnny Abarrientos, makakwentuhan po natin. Wow. No? At atin po nga kukumustahin yung Pure Foods. 2-0 na sila. 2-0 na, di ba, Haji? Winning start. No? Dahil usually sila, yung slow start eh. Pero ngayon, tingnan natin kasi bago pa lang. Oo, tapos yung Umpisa pa lang. Yun. And siyempre, kumusta natin yung kanilang bagong import. No? Kung maglalaro na ba, dahil balita, mayroon atang injury sa kamay. So, mamaya malalaman. Swollen. Pero sabi daw, hindi naman daw major eh. Tingnan natin mamaya kung anong sasabihin ni Coach Johnny Abarrientos. Kaya samahan niyo po kami sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansa, ang PTV Sports. O, anong rumors yun? Nagbubulungan tayo dito. Ikaw,
umiikot ka lang ngayon sa mga teams, meron ka na nasasagap, Nasasagap. Ang Sipag sipag. nito eh. Oo. Pero yung rumors ay rumors pa din. Mananatiling rumors hanggat hindi na pa-finalize, di ba? Biro mo, nagpupunta ng practice ng Ginebra. Ginebra. Nagpunta ng Rain or Shine. Punta ka ba? Pure Foods. Pure Foods. Tsaga-tsaga lang, Haji. Unti-unti. Tsaga-tsaga lang. Unti-unti. Tsaga-tsaga lang. Aabot ka rin dyan. Aabot ka rin dyan. Speaking of aabot, tingnan natin kung makakaabot ang talk and text dahil... Ano ba? Alam mo Meralco? Under 6 minutes, lamang ang Meralco, 8:15. Okay, maaga pa. 15-8 lang mga Meralco. Umiikot yung bola eh. Talagang Maaga pang mag-judge. pasa-pasa eh. Ganun ba? Para bang Sa ano yan? motion Sa ba? O Motion. small ball laro nila? Motion, oo. Parang small ball din kasi wala namang malaki ron eh. Well, given na si Davis, hindi naman ganun ka tangkad for Meralco. May Gary David, bumabalik yung ano niya. Yung nagpapagang mga kamay. Pati last game, di ba? Oo. Gary David talagang humataw. Ang average yata ngayon, 20 plus points. Tuma 20. So maganda, At ang maganda niyan, kasi wala pang talo yung both teams. Yun. Malalaman kung sino yung aabante sa standings. Correct. Okay, in the meantime, makapagkwentuhan kayo sa amin na pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-FB, and hopefully sa mga darating na araw, maayos natin yung text dahil ginagawa natin ng paraan kasi merong iba mga nahihiya na marinig yung boses. Oo, gusto nila kaya ano na lang, Shy text. type. Oo, di ba? So, kasi yung ginagamit natin ngayon, call lang. Actually, pwede kayong mag-text. Kaya lang, pagka kasi nag-ring, nadidisrupt. Hindi natin nababasa ng completely, yes. So for now, tawag-tawag po muna. Sige. Hindi pumasok yung ating... Ba't hindi pumasok? Pero syempre, kung gusto nila ipadala yung kanilang messages, sige, paano? Yeah, of course, send them via facebook.com/PTV4sports. Yan, okay. Galing pang Palembang to eh. Itong aking stick na ginagamit natin na pantawag. Diyan natin na-reach ang mga gustong tumawag. Yes. Okay. Unahin muna natin ang Facebook basa tayo. from Abigail Baligad. Sabi niya, what's up, PTV Sports? Good evening. How true the trade rumors regarding guards of Ginebra, particularly L.A. Tenorio? Shout out to my husband, Lucky Tomas of Lawag City, Ilocos. Thanks, PTV Sports. More power. Paano kayang klaseng shout-out sa kanyang asawa? Lucky! Maghain ka na! Lucky! Ganun. Trade. Rumors. Pa lang yan, rumors. Yun yung keyword doon eh, no? Remains salitang rumor. as a rumor. Bali-balita, bulong-bulungan, ano pa? Sabi-sabi. Sabi-sabi. Sabi nga ni The Great Danny Espiritu, ganun talaga pag yung team nagtatatalo, especially for a team like Barangay Ginebra, asahan mo na yung trade rumor, palit ng coach, ano yan eh. Mag-iingay-ingay yan, gagawa talaga yan eh. Pero sabi nga kanina, di ba, sa story natin ni Coach Ato Agustin, don't panic. Yes. Wala pa. It's still Don't very panic. early. May H yun. Tsaka wala tayong naamoy na ganyan-ganyan yan, yung mga trade-trade. May, So far. kakwento ko nga tinanong ko si Coach Al Francis. Ito, hindi, parang sa kanya, yung just to motivate and to feel positive about his team. Ako nga 0-4. Pumasok kami ng championship. Tama. Di ba? 0-4 yun. Pumasok sila ng championship. At saka yung during that time ng Pure Foods ngayon, di ba may time na may conference na... Oo. Start, 3-5, biglang rumatsada. At eto pa, si Vince the Prince Hizon, nakakawentuhan ko din. Sabi niya, dasal lang. Yun. Kasi nangyayari daw talaga yan na nag-start ng mahina, kumbaga mabagal yung start. 0, 0-3, 0-4. Sabi nga ni Coach Ato, hindi naman sa tinatanggal natin yung credit sa mga tumalo sa amin, pero wala yung import namin eh. May nadali yun tiyan eh. Biro mo from Tuesday hanggang, kahapon? Tuesday, then hanggang Monday. Monday, na-dextrose pa. Na-dextrose pa. Buti na lamang yung next game nila, Sunday pa. Okay. Buti na lamang San Miguel. Buti na lamang Sunday pa. Buti na lang San Miguel. Showdown yan. So matinding challenge to. Alright, isa pa from Van Saure. Sabi niya, mga idol, sino po matrade? Sa Ginebra, bukod kay J.R. Reyes, may matatrade pa daw kasi na mga guards. Dami kasing rumors. Pakisagot naman po kahit yung idea nyo lang na nalulutong trade sa Ginebra. Thanks. Di maalis-alis Di lang totoo yan.
Basta't hanggat walang confirmation Rumor pa rin yan. mula sa team officials. Hindi, knowing yung Ginebra, di nag-trade ngayon. Meron na silang Dorian Peña. Yan na lang muna. Tignan muna natin, paano tatakbo tong team natin with Dorian Peña, nag-trade tayo. Siyempre, pag may bago kasi sa team, parang ibang player, parang, mayroon tayong malaki. May Dorian Peña, di ba? Sige, subukan natin. Medyo gaganahan. Let them play. Yun. Tapos kung hindi pa rin, mag-iisip ulit. Tignan na natin. Kung mag-0-5 na yan. Decision na ng management yan. Iba na yun. Sige. Alright, from Nathaniel Gomez, sabi niya, gandang hapon mga idols. Tanong ko lang po kung may line-up na ba sa NBA 3-point contest? At may balita na po ba tungkol kay... Ay, sorry. Alan at O'Neal, salamat po, Idol Dennis, yung fan sign ko po. Oo nga. Fan sign niya na napakatagal na. 3-point contest hanggang ngayon, wala pa rin. Yan yung yung isa sa mga pinaka-inihintay na lang din, no? Kasi meron ng All-Star starters, meron ng All-Star reserves, meron ng maglalaro para sa Rising Stars. Pero yung 3-point shootout, wala pa rin eh. Surprise daw kasi. Slam dunk contest, meron na din. Yun na lang 3-point Tsaka yung shooting, yung degree shooting stars, wala pa yun. Ito ba yung parang, yung artista? Ano yun? Isang former legend, okay. Tapos sa WNBA, okay. Tapos yung current player. Okay. Yun. 3 players sa isang team. Okay, sige. Hinintay pa rin natin yun, wala pa din. Meron tayong call ngayon. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Magandang gabi po. Hello. Hi. Nasa ano good pong mood si pangalan Kuya. nila? Christian. Ganda ng pangalan. Christian, Christian. Baril. Christian. Baril? Baril. Puputok. Asim baril. Baril talaga. Ako, buti may gun ban yun Buti nakakalabas ka. Christian, taga saan ka? Tagig po. Cavite? Tagig? Tagig, taga-Tagig. Christian. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Ano ko lang ba? Sige, kaya mo yan, Christian. Kalimutan niya. Kaya mo yan. Bakit napunta ba't kailangan parang kumuha ng San Miguel ng malaki? Ng malaki? Apo. Okay. Kanina nakita mo yung Tormento ni Junmar Pajanto. Napanood mo ba? Opo. Kailangan ko kasi ng backup kay Junmar. Oo. Support ba? Oo. Kasi pinagtutulong-tulungan siya, di ba? Nakatanong ko rin po sa coach. Ano yun? Nakatanong ko rin po sa coach. Sa coach? Ay, humingi ng timeout Hindi humingi ng timeout. Lagi ba ng Sino? Si Coach Le. Teka, Christian, may tubig ka ba dyan? Inom ka mo ng tubig. Isi ka lang. Christian, okay ka na? Okay ba? Christian, ayan, ganyan. Malumanay. Christian, si Coach Leo Austria ba ang tinutukoy mo na hindi nagta-time out? Opo. Ayun. Alam mo, Christian, mahirap questionin dahil kaka-champion lang nila Oo. Alam niyo. Teka, Christian. Christian, easy. Easy lang, easy. Christian. Relax. Fan ka ba ng San Miguel? Yes. Kaya naman Kaya pala with passion. Christian, kaka-champion mo lang. Ba't parang mainit ulo mo? Siyempre, kasi talo kanina Pangit kanina. Natambakan ba? Talo. Yes. Hindi, alam mo, Christian, kailan sila nag-champion? Last week lang. Tapos nag-practice sila siguro mga 2 beses lang ata. O 3. Yung kalaban nila, puro practice. Ilang months din sila na-practice. Di ba pinagdadasal pa ni Manny Pacquiao? Tsaka makita mo yung execution kanina nung Kia, di ba? Oo. Yung kanina parang golpe de gulat. Parang nagulat din yung... Yung dahil tambak. Tambak? Tambak. Di bali, at least kung tambak man sila ngayon Christian, at least kung tambak man sila ngayon, 1 talo lang yun. Oo. So, ipon ka na ng pera, sa Sunday, bili ka ng ticket, Ginebra kalaban nyo. Masayang Ha? Pustahan daw yun. Wag naman. Ayokong pumusta.
Mahilig pumusta si Christian. Oo, sugarol ka. Christian ka pa naman. Nagsusugal ka? Christian ka. Dapat sa Kia ka kakampi, Christian si Coach Manny, di ba? San Miguel. San Miguel. San Miguel pa din. Okay. Sino pa idol mo sa San Miguel? Nelson Aceitao lang. Nelson Aceit, mga panahon pa ni Ron Jacobs. Ron Jacobs pa yan. Doon ka nagsimula maging fan ng San Miguel, Christian? Kailan ka pang fan ng San Miguel? Anong mga taon? Sino mga player nung nagsimula kang ano? Sila Alan KD. Alan KD. Bong Alvarez. Matagal na. Sila Ding na Dice. Tama? Abay, matagal na nga. Matagal na. SMB talaga siya. Loyal. Ibang may pinagsamahan, sabi nga ng San Miguel. Okay, Christian, may tanong ka pa? Wala na po. Pwede bumate? Pwede. Binamati kong mga katrabaho sa Chowking Sukat. Okay. Chowking? Chowking Sukat? Opo. Sige. Okay. Pagka nandiyan kami, libre chili oil, may bayad na Talagang chili oil. May bayad na Libre kalamansi. Kalamansi, libre pa. Pero chili oil, may bayad na Dati ba wala? Oo, dati libre lang yun Thank you, Christian, Salamat po. God bless. Okay, yan si Christian ng Taguig. Si ate nakatingin lang sa akin. Pangalan to? Ate, pakatawag. Sige. Meron pa. Sige, Call pa. Hello, good evening PTV Sports. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Si Arman. Tigasan si Arman? Butuan City. Taga saan, Arman? Butuan City. Layo, down south. Okay. Agusan. Arman, ano ba may paglilingkod namin sa iyo? Meron ang line-up. Alin? Line-up saan? Gilas. Wala pa. Maaga pa. Oo. Ayan. Kasi nag-iikot-ikot pa si Coach Tab sa ngayon. Pero ang alam kong isang gusto niya na part of the team is si Junmar Fajardo. Siguradong kukunin yun. Tapos nag-iikot-ikot yan si Coach Tab, hindi lang sa PBA, pati sa D-League, sa mga... Diba? Nanood siya nung kailan nung laro nung Happy. Correct. Tsaka yung Cagayan. Yun. Sipag talaga nito. Teka, Arman, kung ikaw si Tab Baldwin, sino first five mo, kukunin mo? Sige nga. James Yap. Okay. James Yap. Sino pa? Siyempre, Junmar. Okay. Dalawang J. Sino pa? Asi. Malalaki. Tatlo na. Dalawa pa. Sino yung isa? Jeff Sino? Jeff Chan. Shooter. Mga sharp shooter, Isa na lang. Manny Pacquiao. Sandali. Ano pangalan to? Siba ka na sa akin. Parang gusto ko yung first score niya, di ba? Hindi, pero magaling naman siya. Nag-isip talaga siya na matagal dun, Hindi Royal Rumble. Ano ka ba? Hello? Parang kilig-kilig hindi. Sa TV kasi nakikinig. Pakibaba yung volume ng TV, partner. Okay. Okay. Ano pangalan niya? Si Arman. You're the man. Manny Pacquiao, Point guard. Saan tayo lalaban? Sa Las Vegas? Si Arman. Sige. Arman, ano pa? May question ka pa? Meron pa. Sige, ano yun? Sige, ano tanong mo? Sa boxing. Ayan, sige. Calvin Abueva. Hindi. Hindi naman pala. Delayed reaction. Anong Arman, anong tanong mo sa boxing? Si Sino? Donaire. Si Donaire. Ano? Ang tanong mo?
Sino ang susunod niyang kalaban? Wala pa. Sino ang susunod niyang makakalaban? Wala Okay, pa, wala kanina pa. may storya tayo na nag-ensayo na. Okay, at naghahanap ka ng kalaban. Sa San Diego siya. Okay. Ay, ayaw pa nilang sabihin kung sino eh. Na hindi pa nila napakalanan. taga-Argentina. Si Diego Carlos Silva. Sure na yan. Okay, Google mo na lang. Sure na Bahala yan. siya. Okay. Ayaw pa nilang sabihin. Pero siya na. Potential. Baka yun. Ano? Okay na, Arman? Salamat kayo. Salamat. Okay. Walang babatiin? Right. Thank you. Okay. Salamat din. Thank you, Nat. Salamat Thank you, Arman. Thank you. Yan, si Arman ng Butuan. Siya ba yung taga-Butuan? Yes. Abot tayo rin na. Si Arman ng Butuan City. Okay, so hanging question o ano? Hanging question Hindi, tayo. lang. Pagbalik natin, si Coach Johnny Abarientos, Assistant Coach Johnny Abarientos ng Pure Food Star Hot Shots. Mga coach. Tatanong natin na, Manny Pacquiao ng point guard. Yan at maraming pag-iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Parang yung bed natin. Oo nga eh. Napapasayo. Para siyang, ano ba yung tawag sa music na gano'n? Upbeat ba yun? Tama ba? Disco? Tuwalya. Yes. Ano yun? Ayos yun. May tuwalya? Bago yun. Bukas pa yun. Ay, sa Bernes pa yun. Si Assistant Coach Johnny Abarientos kumakain lang ng hotdog. Kaya, ano muna natin, nag-dinner. And for the meantime, balik tayo sa Facebook messages natin from Kels Belieza. Sabi niya, good evening, beautiful Meg and Dennis. Tanong ko lang po, bakit hindi natuloy ang trade ni Tenorio at Pringle? Pakibati po ang wife at anak ko, Joy Aviona, 1010. Thanks, more power PTV Sports. Sino may sabi niya, matatrade si Tenorio? At saka si Pringle. Pringle. tagal lang rumor niya na. Hindi yan, rumor pa rin Alam mo, siya. pagka nag-trade ka ng L.A. Tenorio, ibig sabihin, susugal ka ng malaki. May problema. Although, makukuha mo, Pringle, yung kung global port ka naman, parang mali ata. Diba? Ang ganda na yung lalaro. Diba? So, actually, lumalabas na nga yung balita na yan. Pero, ikaw, ang tingin mo? Parang wala naman tayong ano eh. Di ba? Though Hindi, pero kumbaga, does it make sense para sa inyo na magpalit yung dalawa? For now, tingnan muna natin. Pero nagtataka ako, bakit lagi yung pangalan ni L.A. Tenorio? Kasi lately, nag-average siya ng 3 points per game. Hindi, kasi ganito yan. May shooting woes pa. Correct. Pero bukod dyan kasi, parang sinasabi ng mga fans ng Ginebra na since dumating ka, hindi pa tayo nagja-champion. Parang ganon. Which I think is unfair naman kay L.A. Tenorio. Oo. Kasi di ba madaming games or madaming conference na siya ang nagdala ng Ginebra. At saka nag-national team pa yan. And sa overall na 8-year title drought naman ng Ginebra, wala pa si LA no mga una nun eh. Correct. Di ba? Oo, yan. Wala pa siya nun. Yan. So, tignan natin. Di ba? Kasi ngayon nga, meron na silang at least malaki. Pero sabi sa akin ni Coach Chato Agustin kanina, ang problema talaga namin, opensa. Yun ang kailangan. Kasi hindi sila consistent eh. Gagawa nga na maganda si Mark Caguioa o si Slaughter. Pero nawawala naman si Ellis. Minsan si Ellis ang gagawa, nawawala si Caguioa. Gagawa si LA, nawawala naman walang puntos yung Barakael. Hindi magsabay-sabay. It's like parang hindi natutuloy din yung run and gun eh. Walang takbo. Run and gone. Iba yung gone. Run and gone. So ano yun, masasabi niyo hindi pa rin sila nag-work as a collective group? In terms Not necessarily. Pwedeng nasisira lang talaga yung system nila pagdating sa game. I think yung sistema, yung ginagamit nila, nag-work naman. Kaya nga lang, malas sa labas eh. Okay na sa loob. Greg Slaughter, kahit pa paano, kahit perimeter nga, gumagawa siya eh. Tapos inside the shaded lane, nakakagawa siya, di ba? Tapos Barakael, ang ganda ngayon, bukas wala, di ba? So, inconsistent. Joseph Yo, di ba? Oh. So, tingin nyo, kailangan nila ng mga outside shooters? Madami silang outside meron shooters. Meron sila, kaya lang, siguro yung, I think yung confidence, kasi pag nagtatatalo ka, medyo nakakababa ng kumpiyansa eh. Diba?
Tapos San Miguel pa kalaban mo. Tsaka siguro nape-pressure pa sila sa ng fans, di ba? Oo, naku, iba ang fans na sa they will Miguel. perform each game. Social media lang, di ba? Okay na. Ito na, si Coach Johnny Abarientos, makakasama natin. Sige, hindi mainit dito. Lapit nga. Ito na, nauna mga kaibigan. Okay, swerte natin. Isa sa mga pinakamabait na legendary, iconic player na naging coach na pwede pang maglaro. Pero... Ayo, napanood ko sa Malolos. Iba to. Iba talaga. Assistant Coach Johnny Abarientos of the Pure Food Star Hot Shots. Coach, good evening at welcome sa PTV Sports. Yes, good evening din, partner, no? Saka sa lahat ng mga taga-subaybay ng PTV Sports. Ayan, at Coach, kasama ko rito si Haji at saka si Meg. Yes. Okay. Yes, good evening, Haji and Meg. Yes. Good evening po. Good evening. Coach, kasi kanina tatawagan ka namin, sabi mo kumakain ka. Unang tanong, ano ulam mo? Tinolang manok, parang Manny Pacquiao. Parang Manny Pacquiao, ha? Idol, siyempre. Coach, ba't hindi ka tumataba? Yung makarami ng mga nag-retire, di ba? Medyo lumulobo na, nagkakaroon na ng tiyan. Pero ikaw parang ano pa rin, parang FEU pa rin yung katawan mo, ha? And then actually, right after nung mag-retire ako, lumaki rin ako. Okay. For a while. Tapos medyo, nung na-invite ako maglaro-laro, medyo malaki ako. Sumakit yung tuhod ko. Siyempre, na-realize ko na hindi pwede ito. Kailangan ko mag-maintain. Yun, meron lang akong personal diet na sinusunod para sa sarili ko. Ayun. Pero Coach, last year, nung nagkikwentuhan pa tayo, meron ka pang gana na kung may chance pa na bumalik, nandun pa eh. No, that time, hindi na kita natanong uli. Ngayon ba, ano bang sitwasyon ng isang Johnny Abarientos? Actually, hindi kita masabi, no? Still half-hearted ako. Okay. Kung babalik ako or hindi na talaga totally. Siyempre, alam mo naman, sa sitwasyon ko, parang right now, nag-i-enjoy na rin ako being sideline or side coach ni Coach Tim Cone, and I'm very happy, no, na mag-service ako sa mga bata, yung mga players ngayon na may share ko rin kung ano yung mga na-experience ko. Ayan, okay. And now, Coach, siguro about the team, yung inyong import si Orto, napabalita na parang nagkaroon natin ng injury sa kamay, and paano ba to? Right now kasi hindi pa rin namin alam yung status niya, no? Pero the way I see it earlier nung pumunta siya sa practice namin, medyo okay naman. Yung swollen parang nag-subside na. Medyo kanina nag-dribble na siya. Although wala pa kaming information kung gaano to kalakas tumalon or what or something, no. Kasi we wanted to make sure na papasok siya doon sa height limit na hinihingi ng PBA, no. And from that, medyo okay na lahat. Siguro doon na namin makikita kung anong player talaga to si Daniel Orton. Kailan siya susukatan, Coach? Hindi ako sure kung maybe tomorrow or the next day. Okay. Kasi I understand na I think our game on Friday, si Marcus Blakely pa rin yung maglalaro. I understand, no? Okay. The way we talk with Coach Tim. Kasi we had good momentum, no? Galing ng panalo sa Alaska, so medyo maganda yung moral with Marcus. And for Daniel naman Orton, medyo malaki-laki adjustment yung gagawin namin sa kanya, no? So, siguro yung Friday game baka i-take control pa rin ni Marcus for a while. Okay, Coach, si Meg, meron lang tanong sa'yo. Coach, Yes, Coach. sa tingin niyo po ba tamang decision po yun na palitan niyo si Marcus Blakely na nagpe-perform naman na okay si Marcus so far? Yes, okay. Ganito yan, no? Maganda yung question mo, actually. But we know naman we're underdog, no? With the height of Marcus. But we all know also Marcus is playing bigger than his height. Alam natin yun, no? That's why Coach Tim love Marcus a lot. And yung attitude niya, yun yung kailangan ng team namin. So maganda yung start niya, nadala niya ulit kami into the next level dahil yung attitude na binibigay niya sa amin. Hopefully madala din to ni Daniel Orton, no? Kasi siyempre when the crucial stretch come, kailangan mo ng bigger import, no? Which is yung hinihingi nila na 6'9". And siguro baka doon kami magkakaroon ng problema eventually pag sinustay namin si Marcos.
Okay. Yun lang siguro yung situation na nakikita ko. Bakit siya kailangan siyang palitan so far sa mga panahon na to. Okay. And Coach, si Haji naman, meron din nga tanong sa'yo. Hi, Coach. Oo, kumusta? Good evening. A lot of fans are asking, Coach, kung halimbawang si Daniel Orton na yung papalit bilang import ng Pure Foods, ano mangyayari kay Blakely? Mag-i-stay muna ba siya dito sa Philippines at mag-i-standby lang siya for any incidents? I think mag-i-stay muna siya for a while, kasi obviously, after nung first game namin, na-dislocate yung shoulder niya, yung left shoulder niya. And until now, nire-rehab pa to. Naglaro siya last night, hindi siya talaga 100% Medyo loose yung laro niya dahil grabe daw yung pain, sabi niya. Pero iba yung puso nung Marcus Blakely, And siguro, in fairness to him, kailangan namin ibalik yung normal na Blakely, kung pauwiin man namin siya after na mapalitan siya ni Orton. Para naman mabigyan namin siya ng magandang anyway, babalik pa rin naman siya sa amin definitely sa last conference. Okay. Coach, yung performance natin last night, 20-point blowout victory over an Alaska team na pumasok sa Philippine Cup Finals. Nakita natin kagabi kung gaano kadeterminado yung inyong koponan, especially the locals. Gumawa din sila. Sa tingin ko, it's nature, for the team, na just came from the series, like in the finals and Game 7, with one of the best team also, San Miguel. Parang nature sa team na bumababa yung alam mo yun, yung leverage ng energy. The way they play na 7 series, tapos ganun kagrabe yung energy nila right from the quarters. Siguro wala akong masasabi. Siguro given yun para, alam mo na, medyo mag-plateau yung energy ng Alaska. And we expected that. So nung nakita namin yung opportunity, we grabbed it, we pushed them, we found them hard para hindi na sila makabalik. Kasi they are capable, na makabalik sa mga ganong lead. Even though, alam mo na, mga bata yung players, pero nakita natin yun nung Game 7 So hindi lang kami nag-take for granted nung nagkaroon kami ng chance na makalamang. Okay, and last question, Coach. Next game nyo, Blackwater this coming Sunday. Ano to, inilista na ba natin itong laro Coach? Hindi, alam mo naman, walang mahinang team sa PBA, honestly speaking, especially now, Sobrang ganda ng balance. Like what happened earlier this game, right? Kia, tinalo yung San Miguel. Ano ba yung San Miguel? They just won the championship. Yun yung sinasabi ko Yung nature ng team, after win championship or victory, dito sa isang konferensya, nagkakaroon ng alam mo na, relax. Diba? Nagkakaroon ng medyo kampanting attitude. Yun yung nagiging problema. Okay. And that's good thing for us na nakita namin na hindi pwedeng biruin dito kahit sinong team, diba? At some point, mananalo yung Blackwater may tatalunin yan. Dahil everybody knows kung gaano kalakas tong team na to. But, we wanted to make sure na sana wag naman muna kami. Diba? The way we see the game earlier, kanina, Kia versus San Miguel, siguro lesson to learn yun for most of the teams ngayon sa PBA na hindi mo pwedeng take for granted itong mga team na to. Kasi any given night, pwede ka nilang saktan pwede ka nilang, alam mo yun, talunin. Okay. Alright, Coach, it's been a pleasure talking with you and good luck sa game ninyo against Blackwater. Magkita tayo this coming Friday, Coach. Yes, brother. Thank you. Salamat. Sana huwag sila magsawang sumuporta sa programa nyo. Mabuhay kayo lahat and God bless you. Alright. Assistant Coach Johnny Barrientos ng Pure Foods. Sobrang bait talaga ni Assistant Coach Johnny Barrientos. Okay. Wala akong masabi, Idol. Yan, napita tayo ng oras. Okay. Bye-bye time. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, available at Pet Express Dogs in the city and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J.Lo Seraphar Hookup Watches, Miss Sturdy Friend of California Beau, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman, pasalamatan natin yung mga nanood sa atin. Kaaminyo Family of Tanza, Cavite. Si Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo Albay, si Patricia Zantua, si Lilian Tiburcio, ayan, ng Northern Luzon, si Boyet San Juan ng San Mateo Rizal, mga taga ang Pantua Family Saliano, Caloocan City, si Mama, si Papa,
Papa, at syempre si Aiza. Thank you so much, guys. And my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, at saka kay Mami Bass. And kay Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Ronald Latre ng NLEX. Giselle de Guzman ng Globe. And kay Mr. Sherwin Bringas ng DTC. Hanggang dito lang po muna. Kaming tatlo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.